Topic po natin, ano ang masamang epekto ng pagiging mayabang? May kilala ba kayong mayabang, kaklase mo, katrabaho mo? At syempre, mas maganda kung confident lang tayo. Paano magiging confident, may kumpiyansa sa sarili, pero hindi naman nagiging mayabang? Kasi alam natin maraming benefits, di ba? Pag confident ka, pag mayabang, maraming issue. Diba? Hindi ba kayo nagtataka? Marami kayong kakilala. Bakit mayabang siya? Ano kaya dahilan? Explain natin ano ang bad effects ng sobrang yabang at paano magiging mas confident tayo at hindi tayo masyado nadidepress sa mga problema sa buhay. Yan. So, konting tips sa ugali. 5 dahilan bakit nagiging mayabang ang isang tao. O, tignan natin na iba't iba itong mga dahilan. Number 1 reason kaya nagiging mayabang yung iba kasi insecure pala. Insecure siya sa sarili niya. So parang defense mechanism yan ng katawan natin. So malamang baka sa pag-aaral, di ba? Para magtataka ka, ba't ang yabang-yabang niya? Hindi naman siya mayaman o ganong kagaling o maraming achievements o maraming inaral. So saan nanggagaling yung lakas ng dating niya? So, ano yon? Defense mechanism ng katawan. Palagay natin, nalulungkot ka. Ano ginagawa mo pag nalulungkot ka? Pipilitin mo maging happy, di ba? Ganun yun eh. O kung tingin mo kulang ka sa isang bagay, dadaanin mo sa lakas ng dating. So, bumabawi yung katawan. So, pag may nakita kang ganong klaseng mayabang, intindihin na lang natin. Baka insecure siya. Number 1 possible reason out of 5. Pangalawang dahilan, bakit nagiging mayabang yung iba ay low self-esteem. Wala silang believe sa sarili, tinatago lang nila. So, panlabas lang nila na confident sila, pero sa loob, alam nila marami silang kahinaan, di ba? Marami tayong kilalang ganyan, kaya dapat intindihin na lang natin. Parang mga artista, di ba? Ang artista, kailangan nila maging confident. Yun ang role nila eh. So, minsan yung ibang tao, parang ganun ginagawa nila. Dahil insecure, number 1, or low self-esteem. Yung pala ang dahilan. Number 3, meron naman ibang dahilan ng pagiging mayabang. Kung ang taong mayabang nakakilala nyo ay mayaman, alta sa syudad, ganun ba yun? Mataas social status, sikat sa community, sikat na tao, may posisyon na mataas, tapos mayabang siya. Ibang usapan yun. Medyo malaki ulo niya talaga. Okay? Baka turo ng magulang niya, mayaman magulang niya. So, iba ang dating nito. Yung matataas na tao na sikat, na may posisyon na mayabang, medyo hindi magandang habit yun. Number 4, may mga tao nagiging mayabang dahil puro sila tagumpay sa buhay. Kahit anong gawin nila siguro, puro tagumpay. Lagi sila walang sakit, maganda negosyo nila, maayos pamilya nila. So, sobra sila successful, hindi pa sila nakatikim ng lubog o yung talagang hirap na hirap o depressed o talagang hindi pa sila nakatikim ng failure, kaya sumosobra yabang. Minsan, hindi rin maganda yun. Diba? Kaya maganda nga sa tao, may success, may failure, para maging mas humble. Number 5, may taong mayabang dahil narcissistic personality trait. Ibig sabihin, may diferensya sa personality nila. Talagang walang empathy, hindi makaramdam ng pakiramdam ng ibang tao. Diba? So, ito yung 5 dahilan. So, pwedeng insecure, low self-esteem, o talagang mayabang, mataas sa syudad, o puro success, walang failure, or number 5, narcissistic personality. Tingnan nyo na lang kasi kailangan natin sila intindihin. Pwede ba natin sila baguhin? Mahirap baguhin. Pero minsan siguro kung kaibigan mo, pwede mo sabihan ng constructive criticism. So yun lang gusto natin maintindihan sila. Actually, dapat nga medyo kinakaawaan din natin sila kasi maraming bad effects. May 6 na bad effects ang pagiging mayabang at in the end, lugi sila. Kasi minsan may maririnig tayong kaibigan natin, di ba? Sa salita pa lang, ang yabang na parang palagay natin, nagtuturo lang siya ng direksyon saan pupunta sa Maynila o ganyan lang. Paano lang mag-drive? Lakas ng dating, parang
Gawin mo lang yan, ikot mo lang dyan, o, mabilis lang yan, o ganito, akyat, parang nagtuturo lang ng direction kung paano pumunta sa isang lugar, ba't ang lakas ng dating, di ba? Nasa tono ng boses eh. So may bad effects yung arrogance. Kasi tulad nga sinabi ko, intindihin natin, baka insecure sila, low self-esteem. 6 bad effects pag mayabang ang tao. Number 1, sira ang relasyon. Sira relasyon niya sa katrabaho niya, kaaway niya lahat. Pamilya niya, kaaway niya. Makita pa lang siya, iwas na yung tao. 'Di ba? Lagi siyang galit, lagi siya napapaaway. Frustrated pa siya kasi hindi niya alam mayabang siya. So poor relationship, bad effect. Number 1 out of 6. Number 2, ang taong mayabang kawawa din kasi hindi sila nag-grow. Walang personal growth. Sabihin, hindi nag-i-improve yung ugali, matanda na, mayabang pa rin, hindi nakikinig sa tao, ayaw magbago, tumanda ng mayabang. Hindi maganda. Number 3, yung mga sobrang yabang, maraming missed opportunities for success. Sayang, may lalapit sana sa kanya, kukunin siya sa magandang trabaho, bibigyan siya ng magandang business deal, kaya lang natakot sa kanya kasi nga, ay hindi tama mag-isip eh. Ang isip niya, ganito siya kagaling eh. Ganito siya kagaling eh, hindi naman pala. Mahirap yung ganyang kausap na hindi alam ano yung katotohanan. So marami siyang missed opportunities. Number 4, pag sobra yabang, walang credibility. Di ba? Hindi nagtitiwala ang tao. Kasi nga, bakit ganun isip mo? Sabihin, mali ang tingin niya mali ang pananaw niya sa buhay. Number 5, pag mayabang, poor decision making. Namamali sa decision. Nadadaan sa angas. And number 6, magugulat kayo, poor mental health din ang mayayabang. Laging galit, laging high blood, laging nagkakasakit. Marami binabash na ibang tao. Isip niya siya lang tama eh, mali lahat. Tapos siya rin ang nababash. Nababash niya iba, tinitira din siya. Conflict escalation, away lang ng away, hindi rin siya happy, galit sa mundo. 'Di ba? Kasi nga dinadaan sa yabang. Yung iba kasi may benefits ang yabang eh. Minsan kasi ang yabang, minsan may nabobola ka, may nauutukan tao pag dinadaan mo sa yabang, kala nila confident ka. Or yung minsan, 'di ba? Sa lahat ng bagay, sa vlogging o iba, minsan dinadaan lang sa lakas ng dating, wala naman laman, 'di ba? So, yun lang po, may bad effects. Intindihin natin. Ngayon, ito maganda. 1 to 10. Paano tayo magiging confident sa sarili natin, alam natin yung sarili natin, pero hindi tayo aabot sa pagiging mayabang. Kasi maraming ang bad effects eh. Yung confident ng tao, gusto ng tao yan eh. Okay? May 10 paraan para maging confident. Maganda to. Number 1, be proud of your small accomplishments. Kahit maliit lang yung accomplishments mo, pwede na yan. Nakatayo ka ng isang project, maliit na negosyo, kumita ka konti, di ba? Pwede na yan. Happy ka na sa sarili mo. Di ba? Hindi mo naman pinagyayabang eh. Kahit maliit lang, lalo na kung bata ka, okay lang, small achievement. Tapos, dapat you should face your fears. Kung ano yung kinakatakot mo, takot kang magsalita, takot kang mag-vlog, takot ka pumunta dito, hinarap mo, nakaya mo, takot ka mag-abroad mag-isa, pumunta dito, nagawa mo, magiging confident ka. Number 1, be proud of small achievements. Face your fears. Number 2, para maging confident, do not judge others. Diba? Do not, Bible to eh, do not judge others so you will not be judged. Diba? Pag humusga ka kasi sa ibang tao, let's say, nag-bash ka ng ibang tao, pwedeng nag-bash ka o sinabihan mong kaibigan mo, pwede ka rin mabash eh. Ano yun eh, balikan yun eh. Pag ikaw ang tumira, kahit ikaw ay bumabawi lang, iba una tumira, gumanti ka, tumira ka. So, pag balikan na, pwede ka na, wala nang rules yan. Tawag nga dyan, parang no moral ascendancy. Ibig sabihin, hindi mo pwede sabihin, ba't ako binabash, kawawa ako. Basher ka rin eh, pareho din kayo eh. So, wala. So, nakita nyo, yung mga dating nag-bash, pag sila naman ang nalubog, tuwan-tuwa yung tao, pinagpipiestahan. Diba? So, pinakamaganda, do not judge others. Hindi nyo naman kilala.
so you will also not be judged. Less away, less gulo, less bashers, more confidence, di ba? Kung lagi ka tinitira ng ibang tao, sabihin, masamang tao to, ganyan. So, mawawala rin confidence mo, kakatira ng ibang tao sa'yo. Number 3, dapat matutong makinig. Okay? Para confident, hindi puro salita ng salita, makinig din sa ibang tao. Ang mayayabang kasi, hindi nakikinig. Gusto nila sila lang nagsasalita, di ba? Pag nagsalita ka ng salita, hindi pa anong growth sa utak mo? Wala eh. Puro ka lang salita kung ano lang alam mo dati. Pero kung nakikinig ka, mas maganda. Para kung magsasalita ka, mas may laman. Okay? Tsaka kung magsasalita, maganda, medyo positive lang. Diba? Positive na, wag na tayong manira na iba. Diba? Win-win. Ayan, turo nga sa akin ng mentor ko dati. Pag maganda ang sasabihin mo sa ibang tao, sabihin mo sa lahat. I-post mo. Maganda sasabihin mo, mabait itong taong to. Pero pag negatibo ang sasabihin mo sa ibang tao, dun mo lang sabihin sa taong yon. I-chat mo lang siya, i-message mo, i-text mo siya. Huwag mo i-broadcast sa Facebook. Huwag mo siya sirain doon. Kasi pag sinira mo siya, magagalit na yon. Lalaban na yon. Sinira mo na. Ano pang moral ascendancy mo na sabihin, nanira na eh. Iba na ang pakay mo. Kung pakay mo mag-ayos siya, kakausapin mo siya. Pero kung di mo pakay mag-ayos siya, ibang usapan na yan. Gusto mo na siya ibaba. Number 4, para maging confident, believe in yourself. Believe in your cause. Ano man cause mo. Kung may advocacy ka, talagang todo paniniwala. Kung ano man profession mo, gawin mo maganda. Kung saan ka magaling. Kung saan ka may talent ka magluto, mag-ayos. Yun ang gawin mo. Dapat maniwala ka totally. Diba? Walk the talk. Diba? So, pag happy ka doon, magugustuhan ka ng tao. Parang tayo, gusto ko lang magpayo. Like ito, marami ako nakikitang mayabang, pero hindi ko sinasabi mayabang sila. Pero sabi ko, kawawa naman to tao, maraming makakaaway ito. Diba? Nagkukwento lang, lakas ng dating, sayang naman. Baka hindi naman siya talaga mayabang. Defense mechanism lang yan ng katawan Ganun lang yun So, believe in yourself, your cause, kung saan ka magaling. Number 5 out of 10, para maging confident, accept failure. Okay, matalo, magkamali, malugi, learning process yan. Minsan maganda nga natatalo, mas humble, na de-deny ng maraming beses, yun ang pinakamaganda. Like ako, nag-apply ako sa lahat ng networks, lahat ng TV, na-apply natin, natanggihan tayo lahat nun. For 20 years, natanggihan ako. Kaya nga puro YouTube and Facebook, hindi ka tatanggihan ng YouTube. 2009, nag-YouTube na ako kasi nga tinatanggihan tayo ng network. Okay lang yun. So, happy ako na failure ako dati. Hindi ako tinanggap lahat ng mga channel. Nakakaroon naman tayo ng social media. So, God's will. Number 6, para maging confident, dapat healthy ka. Diba? Paano ka maging confident kung may sakit ka? Dapat healthy ka, dapat nag-exercise ka, kumakain ka ng maayos, natutulog ka ng maayos, nagdadasal ka ng maayos, maganda lahat, physical, emotional, mental health, para maging confident. Number 7, dapat positive lang yung mga kaibigan mo. Mababait na kaibigan, think positive. Self-talk, dapat sinasabi mo sa sarili mo, okay lang yan, ayos lang yan, di ba? Kailangan may pep talk. Makinig ka ng mga positive na mga talk sa podcast. Doon lang tayo sa mga, wag na yung mga puro away, paninira, hayaan mo sila. Number 8, ito maganda. Know your real value. Ito medyo mahirap to. Dapat alam nyo kung ano talaga ang kagalingan nyo sa society. Kung tingin nila sa iyo ay isang ordinary worker lang, nagtatrabaho lang dito, okay lang yun. Sabihin mo, ako pinakamagaling na mag-ayos nitong, ako pinakamagaling magkarpentero dito, okay lang yun. Magaling ka dun So, alam mo lang yung worth mo. Hindi sobra yabang, hindi rin sobra humble, tama lang. Diba? Kasi ang problema sa yabang, tingin nila sobra sila galing. Pero sa katotohanan, nakikita ng tao, wala naman pala. Diba? So, ano pinagyayabang niya? May disconnect May disconnect. Dapat sakto lang. So, know your real value. Huwag din masyadong emotional.
Yung masyadong madrama, maiyakin, kailangan confident. Relax lang. Gawa lang. Number 9, remember past success. Kung ano yung mga award mo nung bata ka pa, kung ano yung pinuri ka ng teacher mo, pinuri ka nung amo mo, kung kailan ka naging magaling, tandaan mo paulit-ulit. Yung magagandang nagawa mo, paulit-ulit para pagising mo sa umagang masaya ka. Yung mga nalugi ka, napahiya ka, kinawawa ka, kalimutan mo na yun. Diba? Kailangan iniisip mo mas positive para umangat tayo. Diba? Yun ang remember past success. And number 10, out of 10, how to be confident without being arrogant, ay be kind to yourself. Kailangan wag naman sobrang galit sa sarili. Yung set realistic goals. Kung ano lang binigay ng Diyos, okay na yan. Laugh at yourself. Pag may nagkamali, ano sabi ng psychiatrist ko? May kwento psychiatrist ko dati. Sabi niya, pag naiwan mo daw yung zipper mo nakabukas, di tawanan mo lang, ay, nabukas yung zipper, sarado mo, gano'n. So, walang ka-issue-issue, walang napahiya, parang gano'n lang. Tawanan mo sarili mo, relax lang. So, okay lang yan. Ano man mission nyo, malaki man ang mission, maliit lang ang mission. May pera o wala, i-block lang natin. Kung kailangan nyo talaga i-block yung social media, minsan, pwede nyo naman wag na kayo magbasa ng kung sino-sino para lang relax ang mental health nyo. So, yan po maganda. Be more confident, not arrogant. Kasi nga, pag humble tayo, confident pero humble, ganda relasyon, may learning, may growth, makaka-adapt tayo sa buhay, naghirap, yumaman, nalugi, natalo, naghiwalay, kaya natin. Walang conflict, walang away, kasi nga mabait tayo. Maganda EQ natin, emotional quotient, emotional intelligence. And number 5, better mental health, kasi wala tayong naaway. Okay, saan po nakatulong to? Intindihin natin ganitong mga tao, at kung tayo ay feeling natin, sinasabihan tayo na mayabang tayo, titingnan natin, baka kailangan natin i-adjust ang buhay natin. God bless po.